Ay. Nag-aantay kami namin sila sir kasi pupunta kami sa mall. Bukid. Mall daw. Pupunta kami sa bukid. Hello, hi mga nay, kumusta po kayo? Pasensya na nga pala at ilang araw na naman akong walang upload, siguro inabot na nga ng linggo eh. Pero ngayon, i-upload ko muna to kasi pinasyal namin si Bunso. Nagaya kasi sila sir at madam sa bukid, kaya naman sumama nga kami. Hindi ko na nga rin to pinalagpas kasi gustong gusto nga rin to ng mga bata, kaya naman for the go. Bumisita nga rin pala yung aking tito at tita galing sa Montalban. Nandito rin sila sa bahay. Pero dahil minsan lang din magaya sila sir at ma'am dito sa kanilang bukid ay sinamantala ko na nga din. Total naman ay mamamasyal lang kami at saglit nga lang kami dito. At dahil nakatricycle naman kami, madali nga lang din kami nakarating dito sa bukid. Dito pa nga lang sa daanan papasok ay nakutuwan-tuwa na yung mga bata, lalong-lalo na nung ito na tumawid na nga kami sa ilog. Hindi ko na nga rin masyadong nabidyohan dahil syempre mga bata tong aking inaalalayan. Aalalayan mo nga siya eh. Yun, nakit nun. Sige. Nakakaaliw lang din talaga silang tignan kasi naman yung mga excitement sa mukha nila ay hindi nga nila maitago. At pagkarating nga namin dito sa may kubo, eh dito nga agad sila umakyat sa mga nakatenggang mga sasakyan at ang mga bagets, aliw na aliw. Napakanta pa nga si Kuya Bon ng Old MacDonald Harrow Farm habang umaakyat dito sa sasakyan na to. At habang papasok nga kami, eh, iba't ibang klase ng puno at bunga yung amin nakikita. At ang unang sumalubang nga sa amin, eh, itong mga kaimito. At habang naglalakad nga kami dito sa may pilapil, si Kuya Bon nga ay nadapa sa putikan kaya ito't naghuhugas nga siya dito sa may tubig. Sa isip-isip ko, pag dito nakatira tong mga to ay naku, lagi na andito sa basa. Napasabi pa nga si Bunso ng, Mama, dito na lang kaya tayo tumira. Ay naku po, kung ako lang ay dito na talaga ako titira pero medyo malayo kasi to sa school at saka sa palengke kaya kailangan talaga pag dito ka nakatira meron ka talagang sariling service. Mga palay nga pala yung pananim nila ngayon, kaya eto nga, pinapapak na nga rin ng mga manok. At pagpasok nga namin dito sa may loob nila, naku, napakaraming manok. May baboy at mga pato din. At marami rin mga puno na namumunga, kaya sulit na sulit talaga yung pagpunta namin dito. Wag! Wag! Akala ko may nakatira. Bet, wag bet.
At habang naandito nga kami, dumating nga yung katiwala nila sir at nagpakain itong mga baboy. Iba't ibang klaseng puno nga rin pala yung naandito. May kasoy, sampalok, suha, kalamansi, at iba't iba pa. Ganitong mga lugar talaga yung mga gustong-gusto naming puntahan. Konting laki pa nito mga bata na to, isasama ko na to sa hiking eh. Yun nga lang, medyo nagutom nga sila. Buti na lang at meron nga kaming baong biskwit. Kaya alam nyo na, pag sinama ko sa hiking tong mga to, kailangan marami kaming baon. Lakad na kayo, dadaan si Sir. Dali. Nang matapos si sir na makapag-harvest ng mga natira pang suha, dumaan nga kami dito sa may talungan. Pinakuha niya ako ng pwede pang harvestin ng mga talong para daw pang ulam namin. At syempre, gusto ko yan kaya naaliw nga rin ako sa pagkuha nitong mga talong. Samantalang sila ma'am naman at si Kuya Vilt, willing-willy din na kumuha ng mga bulaklak ng kalabasa. Pit na daw kasing tabasin itong mga to, kaya naman pinapakuha na nga nila yung mga pwede pang mapakinabangan. Ay, maapakan yung tanim. Mauna ka ka. Matapos kami makapag-harvest, umuwi na nga rin kami. Marami pa kasing gagawin sila, sir. Kaya naman saglit nga lang kami dito. Kumbaga pumasyal lang din sila kasi paminsan-minsan nga lang sila mapupunta rito. Kapag normal days naman kasi at merong kuryente, hindi naman kami basta makapagsara ng store. Kasi naman kahit na ganitong nakasarado nga kami, ang dami pa nga rin pumupuntang customer at nagtatanong kung meron nga kaming paninda. Nakita na nga nilang sarado, nagtatanong pa din. Diyos mio. Puro di kuryente kasi yung gamit namin sa pagluluto at wala pa nga na-provide na generator para dito at talagang pag walang kuryente, sarado kami. At kapag ganitong pagkakataon, sinasamantala nga nila ma'am at sir na sumbuga sa bukid. Nung mga time na to ay pinakita pa nga rin sa amin ni sir yung pinakadulo sa may tulay at nakita nga namin na merong nakataling kabayo. At syempre, aliw na naman nga yung mga bulinggit. Ay, kabayo. Kabayo pa yan eh. Ay, kabayo. Susunod, lalakarin natin dito. Madaling araw. Sumama na nga kami sa bukid. Pag uwi namin, meron pa nga rin kaming take out. Binigyan kami nila mama sir ng 3 suha at mga talong. Maraming salamat madam at sir sa pagpasyal at pagsama nyo sa amin sa inyong bukid. Pagka uwi naman namin, dumiretso naman ako sa tabing dagat. Iniwan ko na yung mga bulingkit sa bahay at ako na nga lang ang bumaba. Dahil nandito nga yung aking tito at tita mula sa Montalban, sinundan ko nga sila papunta dito sa may batuhan dahil naandito nga sila at nangunguha ng mga talaba. Eto nga't habang naglalakad ako, nagngangata nga rin ako ng isang piraso ng suha. Masarap kasi yung suha nila at matamis. Kaya nung bagong taon, nakailang bili din ako dito. Nakita ko na nga rin si Sister Dear dito sa may tabing dagat at sinamahan na nga rin ako papunta kila tita. Eto nga't naandito lang naman pala sila sa tabi at nasa ibabaw lang pala ng mga bato itong talaba. Sa kanila, sisi ang tawag dito. Kaya naman, kapag pupunta nga kami papuntang dagat at ganito ang kukunin namin, ang sasabihin namin, tara, manisi tayo. Kala mo may ibang meaning, no? Pero yun lang pala yung kukunin, pang ulam lang pala. At nung umuwi na kami, naabutan ko nga rin si Papa na naglilinis na nitong mga arosip. Isa to sa mga paborito kong ulam. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Until next video po, thank you for watching!